umiiyak ako kanina nung nag-worship. Let's give the best clap offering to God because Jesus is here. God is here. His presence is here. Hallelujah! Come on! Let's give the best clap. Hallelujah! 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 Fill this place with worship. Come on! Come on! Yes, Lord! Glory! 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 Hallelujah! Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, new season. Old victories, old blessing, all past experience, tapos na. May bagong ginagawa ang Panginoon. Do you believe that? God is doing a new thing. Do you perceive it? Yung nangyari kahapon, milestone. Sabi ko nga, 10 taong kong kasama si Pastor Blair, pero first time. And hindi ko alam na 2 weeks ago lang akong in-invite ni Pastor Nakita ko siya nung nag-post nung araw, July ba yun? Sabi ko, Pastor, gusto ko sumama dyan Kasi 2013, nakita ko yung sarili ko nasa tribes. Kaya nga, feeling ko, nung international faculty ako ng Tribes and Nation Mission Academy, yun na yun. Pero iba pala ngayon. Kaya, nung sabi niya, punta ka, Pastora, mag-join ka. Pag may pagtawag ang Diyos, no delay. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen? Kaya, pag gano'n sabi ko, Lord, ano isusuot ko? Ganyan ako ka-specific sa Lord Pagbukas ko, mayroong tela dito na binigay sa akin yung taga-Kenya nung nagpunta ako ng Africa. Pinatahi ko sa kapatid ko, gusto ko makulay Diba? Di ko naman alam na kahit saan kayo pumunta, ang mga tribo, makukulay ang suot niyan Diba? Pero pag nag-celebration sa langit, talaga naka-white linen yan. Kaya natuwa ako kahapon. So, nung papunta na ako dito, tinanong ko agad si Lord. Kasi sabi niya, mag-preach ka ng Sunday. Sabi ko, Lord, what is the word sa Davao? At you are blessed. Nakakatuwa, no? Huling church na nag-preach ako sa Word for Everyone before pandemic. Then, na-stuck na tayo in 3 years. Tapos, andito uli ako. Sabi ng Lord sa akin, release the anointing that you have. Wala akong ibibigay nang wala ako. Sabi ng Lord, just release the anointing and the word beyond. Beyond all limits. Are you excited? Sabi mo sa katabi mo, maging excited ka ngayon. Hallelujah. So, it's time. Pwede ba nga simulan natin? Wala ba tayong pang pindot? O, dyan na lang. Okay. Praise God. Palakpakan nga natin ang Lord. So let's go to the slides. Okay na. Are you ready? Are you ready to receive the anointing? Yung beyond all limits, di ba? Sabi mo sa katabi mo, merong ibabagsak, itutumba si Lord sa umagang ito. Amen? So, now to Him. Ito yung verse. Alam na nating lahat to. In fact, lagi natin itong sinasabi. This is a very basic word. Pero sa umagang ito, huwag maging logos lang yung salita ng Diyos. Magrema at uuwi tayo na may dala na bago. Amen? Hallelujah. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that what we ask or think because of the power that works within us. Sa Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Can we pray? Hallelujah. We are nothing, O Abba Father, without you. And today, as we hear your word, as we meditate your word, let it be here with the fullness of your power, wisdom, and understanding. Let there be a manifestation of your word in every life of your people. Let your will be done. Let your presence be manifested in the place.
And we will go home with something in our heart, in our minds and soul. We give you glory and we give you thanks. In Jesus' name, amen, amen. Now, it is now. Sabi ko nga, what is beyond all limits? Beyond all limits, when you say you want to receive the anointing, taas nga ang kamay ng gusto ma-receive yung anointing. What we need is the anointing. What we need is the Word of God to sink in our minds and hearts at lakaran. Pag sinabi mo beyond all limits, you are breaking the limit in your mind set by the devil. Kagaya ko, masaya na ako sa 307,000 na sweldo ko. Akinsit katapusan. Yun yung limitasyon ko. But God told me to walk and live beyond that limit. Kaya ngayon, nung iniwan ko yung trabaho ko, wala na akong akinsit katapusan. Pero may A1, A2, A3, A4, A5, A31. Every day is the day of blessing. Amen? Hallelujah! Now, pag sabi, ngayon mo tatanggapin, hindi bukas, hindi mamaya. Sabihin nyo, now. Hindi ikaw ang gagawa, Him. Him. Hindi, kaya beyond all limits, hindi mo kakayanan, not your limitation, not your resources. Kamay ng Diyos. Kaya ang Diyos na intindihan ko na God is not the God of enough. God is the God of more than enough. God is the God of overflow. Hallelujah! Kaya huwag kayong mag-iisip pag may misyon. Amen? Next. May 3 bagay na gusto kong mas maintindihan natin. Di ba? When we said beyond all limits, life begins at the end of your comfort zone. Are you willing to move and step forward sa comfort zone nyo? Nagsimula na ang Lord. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, nagsimula na si Lord. Tatanggalin tayo sa comfort zone na paupo-upo, relax, ang sarap, ang lamig, naka-aircon, nakasakay, kakain ng tama sa oras. Kahapon, praise God. Hallelujah! Inalis na tayo, nagsimula na si Lord na ma-receive natin yung beyond all limits. Hindi masarap ang amoy ng mga tribo. Di ba? Hindi mo maintindihan yung kakain ka ng alam mong niluto doon sa lugar na yon. Pero hindi din komportable na minsan yung utak natin sinasabi, 12:00 na, kain na. Yun ang sinasabi ng utak mo, that's the limit of our mind. But when God wants to move, sabihin niya, ang tanghalian mo 3:00, 4:00, o minsan, walang tanghalian. Pag ginagawa na ni Lord yan sa'yo, huwag kang magrireklamo, nagre-release ng anointing ang langit. Beyond all limits. Pag inalis ka ni Lord sa comfort zone, may ginagawa si Lord. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi, tiis lang. Amen? Next. May 3 bagay na alam na natin to eh. Kaya nga sabi ko, wag maging logos lang eh. Dapat magrema. Dito sa Ephesians 3:20, na lagi din nating sinasabi, kaninong life verse ito? Taas ang kamay ng may life verse ng Ephesians 3:20. Now to Him. Exceedingly sa Tagalog, lubhang labis, maraming sobra. Kaya ngayon, hindi na uso yung 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Sako-sako na. Kasi sobrang pinagpala. Kung gusto mong ma-receive ito, hindi lang mga born again at believers ang gagamitin ni Lord if you want to bless those people. Dahil puso ng Diyos yan. Kung si Elijah nung kanyang panahon, binilas ng Lord sa pamamagitan ng mga raven, sa ating panahon, unbeliever gagamitin to bless those people na gusto mong i-bless. Maging
available ka lang. Kasi sobrang labis ang parating na blessing. Nararamdaman nyo ba? Abundantly sagana. Above all, higit sa lahat. Pero ang gusto kong makita nyo, we ask or think according to the power that works in us. In us. Ituro mo yung sarili mo. In us, in you. Nasa iyo na. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo na ang anointing. Nasa iyo na yung power. Nasa na yung authority. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit in us. When we receive Jesus, nagkaroon tayo ng present resurrection. Kaya, lahat magagawa. So, ang utak natin, nagbigay ng limitasyon. Yan ang kinokontrol ni Satanas. Kaya if you want to go beyond limits, you have to renew your mind. Hindi yung kaya mo. Kasi ang gagawa, now to Him who is able. Kamay ng Diyos. Amen? Magpuri ka lang, magtiwala ka lang sa Lord. Tuloy-tuloy lang kahit may pagsubok. Tuloy-tuloy lang kahit may pinagdadaanan. Amen? Praise the Lord. Narito na. Narito na. I-activate mo lang. So, ang Lord, pag nanalangin ka, Lord, ito na po, Panginoon, ang aking mga pangangailangan, ang tuition ng anak ko, ang pambayad ng kuryente, ang lahat ng gastusin niya. Lord, ang kailangan ko, 20,000 naman. Kasama ang mga pambayad sa bahay. Hinihingi mo sa Lord. Masyadong makasarili. Walang ganon sa word for everyone. Ang bihingin mo, Lord, give me exceedingly, abundantly, above all. So that I can be used by you as a channel of blessing to bless these people. Because we are anointed to preach the gospel to the poor. And the poor need is not just the word of God that you are saying, receive Jesus, receive Jesus. Kasama ang bulsa, kasama ang oras, kasama ang talento, kasama ang resources. At pag sinabi mong, yes Lord, dahil si Lord ang nagpapagawa, lahat ng probisyon sa langit manggagaling, mula sa kayamanang hindi mauubos. Philippians 4:19 ay ibubuhos dahil ang Diyos ay naghahanap ng gagamitin. At pag gusto mong paggamit, hindi gagamit si Lord ng aso, ng pusa, ng mga alaga natin. Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. So, exceedingly, abundantly. So, exceedingly, lubhang sobra. Sabihin nyo nga, lubhang sobra. 193 times instances na the word exceedingly mentioned in the Bible. Sa Genesis, kita na, Genesis 17:2, and I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Pararamihin. So hindi lang pan dito sa city, pati sa mga remote area, dadami ang makakakilala sa Lord. Tandaan lang natin, ang puso ng Diyos ay kaluluwa. At sa pagsagana natin, dapat may kaluluwa tayong nadadala sa paanan ng Panginoon. I will make you exceedingly fruitful, and I will make you nations of you, and kings shall come from you. Wow, just receive the word. Ang exceedingly, hindi lang sa material na bagay, kaya yung nirelease ko kanina, naintindihan ko, ang word na prosperity is not material, is not finances. Bonus lang yun. Bonus lang yun. Kaya pag ikaw ay walang bonus at nauubusan ka, wala ditong ganon. Something is wrong. Di ba? Nation. Next. Abundantly, sagana. Sabihin nyo, sagana ako. Sabihin mo, parinig mo, sagana ako. Pag sagana ka sa salita ng Diyos, ang tindi mo na. Ang mga kayamanang hindi nauubos na material ay parating na, dala na ng libo-libong anghel. Amen? Kasi ang agenda ni Satanas ay tatlo lang.
Mula pa sa pasimula, 3 lang ang agenda ni Satanas, to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give life. Not just life, but more abundant life. Masagana sa lahat ng aspeto. Masagana sa wisdom, knowledge, understanding. Masagana sa kalusugan. Kasi 3 yung sinasabi ni Pastor, the body, the soul, and the spirit. Hindi body lang pinakakain. Kasama ang espiritu. Tayo, kumakain tayo ngayon sa espiritu. Di ba? Buhay na masaganang lubos. Hindi yung chill lang. Hindi yung, ang kinikita ko ay 30,000. Sapat-sapat lang to sa pamilya namin. Thank you, Lord. Ba, manalangin ka na maggamit ka ng matindihan sa panahong ito. Kasi ang puso ng Diyos, more abundant life. At gusto ko laging i-correct na hindi pera-pera lang. Kasi sa Book of Revelation, yung Laodicean Church, napakayayaman nila. Pero sabi ng Panginoon, you are a poor, naked individual. Kaya ang word for everyone, mayaman sa salita ng Diyos. Maraming memory verse. Amen? Hallelujah. 231 instances mentioned in the Bible. So, exceedingly, abundantly, hallelujah, above all. Diba? Pag sinabi mong above all, yung sinasabi sa John 3:31, he who comes from above. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. He who comes from above is above all. He who is, go. Sa Tagalog, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa at ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Imagine natin, nung tinanggap mo si Jesus mula sa langit, siya ay above all. Nasaan siya? Narito, yung Espiritu. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, if God is for you, sa Romans 8:31, who can be against you? If God is for me, who can be against me? Kaya walang matatakutin na anak ng Diyos. Nakakita lang ng ipis, sigaw na. Ipis! Daga! Diba? So, yun ang gusto ng Panginoon para iyon yung ating lalakaran na direksyon. Go beyond all limits, exceedingly, abundantly beyond. Gusto ba nyo bang maintindihan kung paano? Yung sekreto, yung susi. Kahit bigyan kita ng Mercedes-Benz or mga sasakyan, Pastor Blair, sa'yo na to. Soup Grandia. Pero walang binigay na susi. Eto na, yung mga walang bahay. Yan, tigi-tigi sa kayo dyan. Nakasarado, walang susi. Hindi magagamit. Next. Praise God. Hallelujah. So, ready to receive. Yung 3 susi. Para malakaran yan. Kaya kita nyo, kahit wala akong payroll na 307, dati lumilipad ako, bulsa ko, pera ko. Pero mas marami akong lipad, mas marami akong misyon. Kamay ng Diyos. Now to Him who is able. Next. Next slide. Diba? So, okay na yan. Kailangan sa ulado nyo yan, nasa puso, nasa isip. Diba? Go beyond your limits. Ano yung limitasyon mo? Yung sweldo? Ano yung limitasyon mo? Yung allowance mo? Ano yung limitasyon mo? Yung pinag-aralan mo? Yun ang sinasabi ng utak mo. Ay, hindi ka pa graduate ng Bible school. Hindi ka pa pwedeng mag-share ng gospel. Hindi ka pa qualified, ang sasabihin ng kaaway. Yung sinet ng kaaway sa utak mo na limitasyon mo. Hindi nyo kakayanin yan. Yang i-minister ang Eita Monobo na yan, sa dami nila. Yung 200 na sack of rice for 200 families, 200,000 mahigit. Ang laki nun. Ang laki noon. Sa maliliit ang pananampalataya. Pero pag alam mo na tumatawag at naglilingkod ka
sa gumawa ng langit at lupa na tatay mo, tay, kailangan ko ng exceedingly, abundantly, beyond. Pag binibigyan ka ni Lord noon, yung pangangailangan mong personal, done. At na-experience ko yan. Nung sumusweldo ako ng 307, ang dami kong credit cards, 12, lahat ng bangko, SBP ako libre ang annual dues. 12, pero nahirapan ako at napagod magbayad. Kaya 2015, nagdesisyon ako, pinunit ko lahat ng credit cards ko. Nung nawalan ako ng trabaho, ang dami ko pang bayarin ng mga sasakyan. May Grandial, may pick-up, lahat sabay-sabay. Pero sabi ko, Lord, patunayan mo sa mga anak ko, hindi ako nagkamali ng desisyon. Ngayon, wala na akong credit cards. Nung wala akong 307,000 na inaasahan na limitasyon ko sa sweldo, wala na akong credit cards. Marami akong cards. Debit card, may laman. Hallelujah! Receive! Pero nung nagdesisyon ako, may 2 taon akong pinagdaanan. Diba? Go beyond your limits. Pag kilala mo si Lord na yung pinaglilingkuran, antindi. And I want you to receive the anointing. At ito, ano ang susi? Ang number 1 susi, prayer. Wala akong ginagawa kundi manalangin ang manalangin. Dahil sinabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me. Call unto me, says Yahweh, and I will answer you. There is an assurance that the Lord will answer when we call Him. There is an assurance. Si Yahweh, God the Father, ang nagsasalita, call unto me and I will answer you. And I will show you great, great, great and mighty things you do not know. Sabi ko, Lord, wala akong alam. Paano ko pabubuhayin? Paano matatapos ang mga anak kong nasa Lasal? Nawala yung 307 ko. Pray, pray, pray. Jesus, pray. 1 Thessalonians 5:17, pray unceasingly. Doon sa prayer tower ko, ako'y nakaluhod. Lord, wala na akong instrumento ngayon, kundi tuhod. Pero Lord, ayoko na ako'y tuwing pumunta dito, umiiyak at nagmamakaawa sa'yo. Ako'y anak mo at naintindihan ko. Tasan kami ng mga magulang dito. Naintindihan ko, ako, ina, ng aking mga anak at ang dami ko pang ampon. Na kahit hindi sila humihingi, alam ko yung pangangailangan, binibigay ko sa kanila. What's more? Yung God the Father. Amen? Na sinasabi niya sa Colossians, diba? Chapter 1, verse 16 to 18, I will sustain the needs of my creation. Wow. Prayer can move mountains. Prayer changes the situation. From negative to positive. Prayer can make the rough road into a highway. Prayer, hallelujah, can make the impossible possible because you are with God. Prayer is power. This is your connection as you communicate to God. Because when you pray like Moses, nung nagdesisyon na si Lord, nawawasakin niya ang mga Israelita nang sumamba sa Diyos-Diyosan. When Moses prayed, at umiyak na bago ang desisyon ng Diyos. When Hezekiah is about to die, when he prayed, na bago ang desisyon ng Panginoon. So when you pray, there will be a change. From nothing to something. From sufficient to more than enough. Hallelujah! From it's okay to more. Amen? So number 1 is prayer. That's the number 1 key. This is your power. For more than enough. Kasi hindi naaantig ang Diyos. Yung second key. The second key is faith. Faith, alam natin yan. Hebrew 11 verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for.
So, hindi yun ngayon yung inaasahan mo. Hope for. The evidence of things unseen. Kaya ako nakikita ko, 2013, sabi ko, Pastor, palimang church to eh. Palimang place nyo na tinuntungan ko. Tuwing ako'y nagsasalita, Pastor, hindi dito. Pastor, ang nakikita ko, kung meron man kayo dito sa city, meron kayong church na malaki na parang campsite, malawak. Pero ngayon, nakita ko sa vision, pero ngayon, talagang nakikita ko na. Hallelujah! Faith. 3 components of faith. Faith is now. Kaya kung nire-receive mo yung exceedingly, abundantly, above all, sabihin mo, I have it now. Kaya yung bata, pag pinangakuan ng tatay, bibili kita ng ice cream sa linggo. Kahit Wednesday pa lang, nagtatatalo na at namamalita na, may ice cream. Faith is now. May substance. May substance. What is the substance? The Word of God. May pangako ang Diyos. May evidence. The power of God. Ang ebidensya mo, power of God. Ang tinatawagan natin pinaglingkuran ay Diyos ni Abraham. Na nagpahayo sa kanya at nag-bless sa kanya at ginawa siyang ama ng mga bansa. Ang tinatawagan nating Diyos ay Diyos ni Noah na in 40 days and 40 nights na bumaha ang pamilya niya at ang kanyang mga nilagay sa bangka ay hindi na ano. Ang Diyos na tinatawagan natin ay Diyos ni Moses na hinawi ang dagat. Hindi si Moses ang humawi ng dagat, kundi yung kanyang pagsunod na may pananampalataya. Ang Diyos na tinatawagan natin ay Diyos ni Daniel na nagpatikom ng bibig ng leon. Ang Diyos na tinatawagan natin ay Diyos ni David na nag-restore ng Ark of the Covenant sa Jerusalem after 20 years. So makikita natin, ang Diyos natin ay Diyos ni Elijah nung sinabing ulan, ulan, tumigil ang ulan, apoy, apoy. Level up your faith. Kaya kung narinig ninyo ang panalangin ko kay Pastor, the fullness, magtatalong ka na, baka mamaya may tatakbo pa na, Pastora, pag-pray mo nga ako, yung anak ko ay ganito. Na-receive na niya. Believe. Parang yung faith of a centurion, di ba? Hindi nyo na po ako kailangang, pumunta sa bahay namin. Di ba? Hindi ko na kayo kailangang hawakan. Hindi ko na kayo, ganun yung faith, level up your faith. Dahil the second key for your beyond all limits anointing is faith. Your miracle is according to your faith. Do you believe that today is your miracle day? Miles lang ang tawag sa akin, pero ang tunay kong pangalan, Milagros. Milagros! Espanyol. Sa English, miracle. Sa Tagalog, himala. Kaya naririto ako at dinala ako ng Lord. Ang himala ay naririto. Ang milagro ay naririto. The miracles is today. Now! Hallelujah! Third is giving. Ako natutuwa ako sa church na to. Pinagmamalaki ko kayo eh. Pag ako pumupunta ng mga ibang, doon sa Davao. Meron akong church na pinupuntahan doon. Hindi nag-challenge sa giving. Takbuhan pa nga eh, dahil yung may huli pa nga na bawat salita, may takbuhan eh. Ngayon, hindi na nagtatakbuhan, organize na sila, nauna na. Di ba? Palakpakan natin si Lord. At sa mga offering nyo, sabi ng Panginoon, ang isang basong tubig. Sabi ni Jesus, si Jesus ang nagsasalita. Ang isang basong tubig na binigay mo sa lingkod ng Diyos. Anumang bagay na binigay nyo kay Pastor Blair sa mga lingkod ng Diyos at layo yung binilas nyo ko. Sabi ni, hindi namin kailangan yan eh. Hindi kailangan ng church yung tithes and offering. Kasi pag hindi kayo nagbigay, magpo-provide si Lord. Pero, bakit natin tinuturo yung tithes and offering? For you to receive the pressed down, shaking together, and running over. Para sa inyo yan.
Para sa inyo yan. Sa church, pagkatapos ng service, walang umuuwi. Sabi doon, give your tithes so that there is food in the house. Kaya hindi lang spiritual feeding, pati yung pagpapakain, yung lunch, pinapakain namin lahat ng kongregasyon. Kaya 250 every Sunday yung piniprepare namin na lunch. Giving. Giving is the key for your abundance. Kaya yung mga nagbigay, hindi lang isang basong tubig yun. Magkano ba isang basong tubig? Isang baso na lang nito. Ito na lang. 8 pesos, 10 pesos. Ang tindi ng ginawa nyo. Receive the exceedingly, abundantly, above all. Hallelujah! At gusto kong makuha nyo to eh. Kasi sikat na yung verse 7. Everyone must give. Tapos sa huli, the Lord loved the cheerful giving. Pero matagal na kayo nagbibigay, ito na yung i-receive nyo ngayon. Verse 8, God uli, kamay ng Diyos uli. Nagbigay ka lang ng kaparanggot, nagtanim ka lang. Nagtanim ka ng isang sakong palay, ang harvest niyan, 75. Pag maganda ang panahon. And God is able to make all grace. All. Sabihin nyo nga, all. All grace. Pag sinabi mong grace, libre. Pag sinabi mong grace, walang bayad. Pag sinabi mong grace, hindi mo pinagpaguran. Bukas ang langit. Pag sinabi mong grace, hindi mo tinanim. Nagtanim ka pa, ay di ang tindi ng mangyayari. Hallelujah. God is able to make. Hindi ikaw, minsan nalilimitahan ang utak natin kasi ito ang kaya ko, ito ang kaya ko, ito ang kaya ko. Si Lord ang gagawa. Abound toward you. Sabi mo nga sa katabi mo, you. You and me. Always. Pag sinabing always, 24/7 yan. Walang season na tag-ulan at tag-araw. Walang season na akinsit katapusan. Always. Hallelujah. Always having all sufficiency in all things. In all things, in wisdom. In knowledge and understanding. Visible and invisible blessing. Kasama ang kalakas at kalusugan. The promise of God and the reward of God. Na gusto kong ma-receive ng mga pastor at mga lingkod ng Diyos. Yung Psalm 91 verse 16. Long and full, satisfying life. Minsan nami-misinterpret yung blessing. Akala nila pag wala silang pera, hindi sila blessed. Hindi yun. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, yung bonus ko. Bonus yun. Amen? May have an abundance. I declare, because this church is a church with generosity anointing. I declare abundance is in the house. Hallelujah. Next. Yun ha. Tatlo lang, Susi. Ano yung tatlo? Prayer? Faith? Giving. Kita ko na dito yun eh. Pero next level tayo. Kasi meron tayong mga ampon na atamonobo. Sabi nga ni Pastor, mag-aadap ang bawat pamilya ng isang family. Giving beyond all limits. Hindi na ang ibibigay mo, your time, your talents, your treasure. Hindi na yung, ito lang bibigay ko. Huwag niyong limitahan sa 10%. Huwag niyong limitahan sa ito lang. Kaya ako tuwa dito eh. Next level, kung ano yung binibigay mo, mas magbigay ka pa. Kasi si Lord ang magpapatubo niyan. Amen? Next. So, tatlong bagay lang sa akin pagtatapos. If you want to experience exceedingly, abundantly, above all, activate the keys. Prayer. More prayer. Kung nananalangin ka, dagdagan mo. Diba? Kaya kahapon, wala akong ginawa, intercession. Hindi ko naman ma-approach yung mga tao kasi hindi naman ako marunong magbisaya man ba. Kaya ako intercede na lang, sabi ko, Lord, kamay mo. Diba? Ba't nawala yung prayer, faith, level up your faith. Lahat tayo may pananampalataya na eh. Level up. And then, giving. So sa akin, meron akong concluding verse dito eh. Sa akin pagtatapos. Next. Yung John 14:12.
Sabi sa John 14:12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to the Father. Kita natin ang ginawa ng Panginoon. Nagpakain ng 5,000, counting only men, excluding women. Kung mga may asawa yon, kung 5,000, 10,000 agad. Kung may tigda 2 anak, 20 agad. Pero doon sa nakita ko sa Israel, marami silang anak. May 5, may 7. So, ang daming pinakain. Kaya doon sa 200, 400, 500, wag niyong tingnan yung kaya niyo. Na, kaya ba natin pakainin yung mga manobo niyan? Ibinigay yan ng Lord at nagbukas ng pintuan ng Lord. Higit pa sa pwedeng gawin ng Panginoon. Dahil si Lord, 3.5 years lang nag-minister. Tayo, babantayan natin yung mga bata na maging youth hanggang makita natin na may na-raise up doon na mga apostles, evangelists, pastor, preacher, teacher. 5-fold ministry. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. At gusto ko mag-declare ng word since na ito yung 5 place nyo. Hindi ko alam kung dito kayo o may pinirepare pa si Lord na. Pero itong word na to next slide. Kasi ito yung sinasabi ni Lord sa akin 2 Samuel 7:10. Kung ito yung lugar na pinirepare ni Lord na, dito ka na, ibibigay ito ni Lord. Pero we are praying for the manifestation of 2 Samuel 7 verse 10. Moreover, I will appoint a place for my people, the word for everyone church, and will plant them, that they may dwell in the place of their own and move no more. Nor shall the sons of wickedness oppress them anymore as previously. Doon sa room ko, sa kabila, natanaw ko to nagpe-pray ako. Nakita ko may tower, may na rooftop. Tapos parang merong pwedeng prayer tower. As you move upward and prayer, gamitin nyo pwede bang gamitin yung itaas? Kasama siya. Pwede kayong doon mag-Don Watts sa ibabaw. 5:00. Kita niyo yung bukang liwayway. Tumayo po tayo. Tumayo tayo. Hallelujah. Can we sing the song, yung ating worship? Very powerful yung awit natin. We come to worship God. And I just pray na as an act of faith, I want those who want to receive the anointing come at the altar. Pastora, bunso. Hindi ko na kayo hahawakan na isa-isa, but I will release a special anointing. Kung gusto mo, yung sitwasyon mo ngayon, huwag kang pumunta dito sa unahan. Pero kung gusto mong magamit ng Lord sa mas mataas na level pa, as a step of faith, we will pray together at the altar. I declare na lahat ng pupunta sa unahan, this is a holy ground, the inner court. As we sing the song. Savior of my soul. Hallelujah. Gagamitin ang church na to. Hallelujah. Praise God. In you I find my peace. And just close your eyes. Close your eyes so you can see something. I trust in you. Close your physical eyes. Hallelujah. Minsan lang akong pumupunta dito In 10 years, this is my 5th times. Pero I want this time to be memorable. Alam nyo, after pandemic, kayo lang yung re-releasan ko nung 4 na anointing na dala-dala ko from Israel. The first is the purification anointing. Hindi gagamit si Lord
ng maduming sisidlan. Corporate. There will be a corporate outpouring. So hindi ko kayo kailangang lapitan, hindi ko kayo kailangang isa-isahin. The Holy Spirit will minister to you as you close your eyes and said, Lord, use me more. Use me more. And this is with the fertility anointing. Ang lupa, kahit alagaan mong matindi yung tinanim mo at hindi fertile yung land, hindi lalago, hindi buubunga. Marami kang panalangin, hindi pa nabubunga, hindi pa nakikita. This is the time. What you need is the anointing. Si David sa puso ng Diyos, leader. Pero it takes Samuel to see David and anointing. At ngayon ang sinasabi ni Lord, corporate anointing. Walang maiiwan. Hallelujah. Hallelujah. Prosperity anointing. Kasama dito, pinagsama-sama ko yung mga anointing na yon, prosperity. Hindi lang kayo pagpapalain sa material na bagay, kundi bibigyan kayo ng Lord ng kakaibang kaalaman. Para yung agenda ng Diyos to proclaim the gospel of the kingdom to the ends of the earth. Para yung all tribes, all nation, all people, maging bahagi kayo sa paghahatid ng mga kaluluwa na naliligaw sa paanan ng ating Panginoong Kristo. And the fourth anointing is the building the temple anointing. And the temple is not the building, the physical building, but we, our heart. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso. Just pray and have faith. Just pray and have faith that you will never be the same. Hallelujah. Lord, you said in your word that we believe in your prophet, in your word. Hallelujah. And our life will be established. Bless this woman of God, this man of God, Lord. Let the anointing flow in the house. Hallelujah. Let the Holy Spirit minister. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa lahat, Panginoon, ng worship team, instrumentalists, they will not just a performer, but there will be a true worshiper. Next level of worship. They will sing a new song. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. I speak life. More abundant life. More abundant life. Exceedingly, abundantly, beyond. Come on, just pray. Just pray. Close your eyes. Pray. Hallelujah. More anointing. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Exceedingly, abundantly, above all. Let there be activation. The only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Hallelujah. Who can stand between? Hallelujah. Yes. 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 Hallelujah. Let the Spirit of yearning change into yielding. I declare transformation to the next level. New dimension, Panginoon. Can we lift up our hands? Can we lift up our hands to God? This is a moment to receive. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nakita mo
ang bawat isa. Kita mo yung, meron ditong mga may pinagdadaanan. Pero Lord, kasama yan sa proseso. But today I declare, the crushing is done. And let the anointing, Lord, sabi mo sa iyong salita, you hear the cry of your people. Call unto you and you will answer. Alam mo yung passion, not burden, but the passion for soul mula sa buhay ni Pastor Blair. Even a special prayer kay Kuya Andre, Panginoon, na naririto. Nagagamitin mo. Hallelujah, Lord Jesus. At kung paano 2013, Lord, pinakita mo sa akin, Davao is the shining face of the Philippines. And the right hand, as I read the map, let there be a manifestation in the natural. And may the God of Abraham, Isaac, and Jacob give this church and the ministry and the body of Christ here shalom. That you will lift up your countenance, O God, in your people. First here in this church and all who hear my voice. And whatever is their prayer, on your appointed time, and it's going to be soon, let the miracle start today. I see new cars. I see new appliances. Even homes, renovation and new homes. I see bundles of currency are coming in the house of God. Lord, I declare harvest. Harvest. Not just in the financial blessing, but harvest of more soul. For every soul we bring at the foot of Jesus is equivalent to the crown, to a gold of crown. Kaya Panginoon, sa umagang ito, sineselyuhan ko ang lahat ng panalangin ng bawat isa'y answered prayer according to your word in 1 Corinthians chapter 1 verse 20, that there are so many promises of God, but in Christ it is a yes and amen. So we celebrate Jesus today. I declare abundance is in the house. Receive the exceedingly abundantly above all anointing in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says, amen, amen, amen.